Bukas po kasi ay nakatakda po even before what happened itong MR. Nakatakda talaga na bukas ay August 6 ay tatalakay na ng Senado o magiging fate ng Impeachment trial. trial. So magdedebate po dapat ang mga senador dyan tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po yan ay nabigyan ng payag sina Senador Bato de la Rosa at Senador Erwin Tulfo kaugnay niyan. Napanood ko yung interview ng ilang iba pang mga senador sa ibang mga programa natin at programa sa iba pong mga networks. Na lahat sila parang aalamin natin kay Merrimon, pero actually meron silang underlying message na, teka muna, dapat bang magkaroon na tayo ng desisyon bukas tungkol sa impeachment gayong merong MR. Diba? So alamin natin kay Merrimon Reyes kung ano pa ang mga naging pananaw dito ng mga senador na kanila pong nakasalubong dyan sa Senado. Go ahead, Merrimon. Magandang gabi sa inyo. Tama yan, Jovi, kasi ito rin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay nagbanggit din na around 19 or 20 senators itong susuporta dun sa desisyon nga na sundin yung ruling ng Korte Suprema patungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte na unconstitutional, na wala silang jurisdiction right at the start kasi nga null and void ito ab initio, ibig sabihin right from the very beginning. Pero base sa ilang mga nakausap din nating mga senador, halimbawa si Senator Erwin Tulfo kanina, ibinahagi niya nga na yung usapin din tungkol sa kung hihintayin ba nila yung magiging ruling pa, kung magkakaroon ng pagbabago sa desisyon ng Supreme Court dahil nag-file ng appeal ang Kamara or yung kanilang motion for reconsideration, maaari rin tong ma-bring up bukas sa araw ng kanilang pagdedebate at posible pagbotohan. Pero nasabi rin dito ni Senator Erwin, inaasahan niya nga raw na magkakaroon ng mainit na debate sa pagitan ng PDP Laban Bloc at saka ng grupo ni na Senadora Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and even Senator Tito Soto na sinasabing sila yung apat na nagvo-vote to proceed with the impeachment or to also await din kung ano nga ba yung magiging call pa ng Supreme Court tungkol dito sa kanilang ruling and yung motion for consideration ng Kamara. Ang nasabi pa dito ni Senator Erwin Tulfo, siya, may boto siya, pero hindi niya pa sa atin binanggit kung ano, yung kapatid niya rin, si Senator Raffy Tulfo, may boto rin, pero ang pinaalala raw sa kanya, dapat daw magkaroon ng malinaw pagpapaliwanag bukas at explanation kung bakit ito yung kanilang naging boto, bakit ito yung naging desisyon nila. Kasi sabi ni Senator Erwin, kung may iboboto ka na ganito, kung you'll go for the proceeding of the impeachment, may magagalit. Kung boboto ka raw not to proceed with the impeachment, meron din naman daw magagalit. So at the end of the day, they have to make the best out of the situation daw at magkaroon ng paglilinaw na yung malinaw na sagot kung ano nga ba yung magiging hatol nila patungkol dito, kung susundin nila or hindi. At narito yung bahagi ng kanyang panayam kaninang hapon. I am expecting really a heated debate tomorrow between grupo nila Senator Bam and between ng PDP bloc. We'll be listening and then magkakaroon ng botohan, so we'll make a decision there. Samantala, ang nasabi naman ni Senator Bato de la Rosa, kung meron daw 20 versus or against 4, magiging mainit daw ba talaga yung debate bukas? Ang sabi niya kasi dito, siya naman daw, hindi naman daw siya sobrang eager na mayroong motion daw to dismiss na yung impeachment or to proceed with it or not. Pero ang gagawin niya raw bukas, flexible naman daw siya, makikinig daw siya sa mga argumentong dadalhin sa kanilang sesyon, pero hindi pa raw nababago yung kanyang katayuan na sundin yung Supreme Court and sundin yung sinasabi ng Constitution na ang final arbiter pagdating sa legal and constitutional issues ay ang Korte Suprema. So para daw sa kanya, sundin muna talaga ang desisyon ng Supreme Court. Pero nung natanong din natin kung same din ba yung magiging boto kaya ng Duterte Bloc, ang sabi niya, most likely. Kasama na rin na dito ang magkapatid na Villar, plus siya, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senadora Amy Marcos. Pero still, ayaw niya munang magsabi para daw dun sa ibang miyembro ng Duterte Bloc. Pero para sa kanya, mukhang doon talaga mangyayari. Doon nananatili yung kanyang katayuan. And nung natanong din natin, anong gagawin kaya kung sakaling ang ma-raise itong motion for reconsideration or yung apela naman ng Kamara. Ang sabi niya, magkaibang bagay daw yun, pero maaari naman daw kung may magre-raise ng motion to vote on it, edi pagbobotohan nila, ang kanila raw kasing kailangan nilang linawin bukas is yung paano nga ba i-interpret yung naging ruling ng Supreme Court na sinasabing immediately executory. Samantala, on another legal aspect, pwede naman mag-file ng appeal at gino na yung ginawa ng Kamara.
So asahan nga raw bukas yung mabigat na debate sa maraming mga senador sa plenaryo. Narito ang bahagi ng kanyang panayam. 4 against 20, maging mainit ba yan? On the first place nga, para sa akin there's no need for debates. Bakit pagdipatihan yan, nagsalita ng Supreme Court Kasabay naman niya na yun nga kanina naman nagkaroon na rin ng order ang Supreme Court mula para sa panig ni VP Sara Duterte at sa kanyang abogado na si Attorney Slerito Torion na mag-file ng kanilang response na doon sa appeal or comment nila doon sa appeal na final na ng Kamara. So meron silang non-extendable period of 10 days upon receipt nung kopya nga nung appeal ng Kamara. So titingnan din natin kung ano nga ba yung magiging timbang nito bukas sa kanilang sesyon na magsisimula 3 o'clock in the afternoon. Nagkaroon pa nga ng kaunting pag-question lang sa media coverage kasi nagkaroon ng kalituhan kung may access nga ba tayong mga reporters sa loob mismo ng sesyon. Pero nilinaw na rin naman ni Senate President Jesus Cordero at saka ni Secretary Bantug na maaari na mga pumasok ang ating mga kapwa journalists habang ongoing ang sesyon at debatehan at botohan nila. Balik sa inyo. Okay. Nagulat ako dun Akala ko baka mamaya hindi papasukin. Aba, hindi pwede. Okay, so ipa-plug na namin na bukas abang antabayanan ng coverage po namin doon sa mga magaganap sa Senado. Thank you, Mary Mon. Thank you, Mary Mon. Salamat, Mary Mon. Pero mukhang maging mainit pa rin yan kasi Senator Risa Ontiveros will not take this lying down. Tsaka sabi niya talaga, di ba, ready siya makipagdebate. Hindi, at saka ako rin, inaasahan ko na magiging mainit. Ang dami nating mata na nakatutok bukas. Totoo din yan. Diba, interesting kasi, may decision yung Korte Suprema, pero meron din silang utos na inilabas kanina. May mga pinagpapaliwanag din. Yeah. Diba? Tapos meron ding inihaing motion ang House of Representatives. Ang gulo! So, kumbaga, parang umuusad pa yung proseso ng Korte Suprema So, dapat bang pangunahan? Uy, at saka alam mo, parang I think importante rin kung ano yung punto de vista ng mga constitutionalists dito, especially yung mga bumuo ng 1987 Constitution. Kasi parang gusto ko rin lang marinig yung kanilang mga pananaw na ano ba yung nasa isip nyo nung binubuo nyo tong provision ng Constitution na to? Kanino ba talagang power siya? Yeah. Kanino ba talagang mandato? Alam mo yun? Oo. Pero hindi mga nagsasabi na okay, sige, nandyan yung sinabi ng Supreme Court na ganyan, pero pwedeng hindi apply ngayon. Pwedeng sa next impeachment na i-apply. Oo. Okay. So we'll see po. Showdown yan bukas.